Magandang bati sa inyong lahat. Ako si Shella May Carbitangkol at ngayon ay papahiwatig ko sa inyo ang globalisasyon sa unang pananaw. Ang globalisasyon sa unang pananaw ay may 6 na wave o epoch na ang ibig sabihin ay pinakamahalagang panahon na binigyang diin ni Terrebonne. Una ay noong ika-4 hanggang ika-5 na siglo, ito ay ang pagkalat ng Kristyanismo at Islam. Kumalat ang Kristyanismo nang malawakan sa Europe at Mesopotamia sa pamamagitan ng pagkilala ng Imperyong Romano. Dahil noong 313, inilabas ni Emperor Constantine ang Edict of Milan na nagbigay kalayaan sa pagsamba sa Kristyanismo. At noong 380, idineklara ni Emperor Theodosius na ang Kristyanismo ay ang opisyal na relihiyon sa Imperyong Romano, kaya mas kumalat ito ng malawakan sa kanila. Lumaganap din ng malawakan ang Kristyanismo sa pamamagitan ng misyonaryong gawain. Ang mga misyonaryo ay nagdala ng Kristyanismo sa mga tribo at rehiyon sa labas ng imperyo, tulad na lang ni Saint Patrick na siya ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Ireland noong ika-5 siglo. Ang Kristyanismo din ay lumawak ng malawakan sa pamamagitan ng pagbabagong loob ng mga hari at tribo. Tulad na lang ng hari ng mga Franks na si Clovis ay nagbagong loob sa Kristyanismo, kaya ito ay nagbigay daan para lumawak ang Kristyanismo sa kanilang nasasakupan. At ang Islam din ay lumawak ng malawakan sa pamamagitan ng kanilang pananakop, kalakalan at misyonaryong gawain din, dahil ang kanilang mga scholar at imam ay nagturo ng kanilang relihiyon sa mga kanilang nasasakupan na bansa. Ang ikalawang mahalagang panahon ay ang huling bahagi ng ika-15 na siglo. Ito ay tinatawag na Age of Exploration o panahon ng pagtuklas, dahil una ay ang pagtuklas ni Christopher Columbus noong 1492. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Europeo, na discover ni Christopher Columbus na ang Amerika ang simula ng kolonisasyon sa kanlurang bahagi ng hemispero. Ikalawa ay ang paglakbay ni Vasco da Gama noong 1498. Narating ni Vasco da Gama ng Portugal ang India sa pamamagitan ng paglalayad sa paligid ng Cape of Good Hope na nagbukas ng ruta para sa kalakalan sa Asya. Ang pangatlo ay ang pagtatatag ng galleon trade. Ang mga Europeo, partikular ang Espanya, ay nagtatag ng pandaigdigang ruta na nauugnay ang Pilipinas, Mexico at Europa sa mga sumusunod na siglo. At ang ika-4 ay ang pananakop sa Africa. Nagsimula ang mga trading post sa Africa na kalaunan ay nauwi sa kalakalan ng mga alipin. At ang ika-3 mahalagang panahon ay ang huling bahagi ng ika-8 hanggang ika-9 na siglo. Ito ay isang panahon na puno ng digmaan at tunggalian sa Europa na nag-ambag sa proseso ng globalisasyon. Narito ang ilan sa mga mahalagang kaganapan at epekto nito. Una ay ang Rebolusyong Pranses at digmaan Napoleonic noong 1789 hanggang 1815. Ang mga ideya ng revolusyon tulad ng kalayaan at demokrasya ay kumalat sa iba-ibang bahagi ng mundo. Sa ilalim ni Napoleon, ang kanyang mga pananakop ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa mga istruktura, pamahalaan at kultura sa Europa at iba pang kolonya. Ang ikalawa ay ang kolonyalismo at imperialismo. Sa panahong ito, ang mga bansa tulad ng Great Britain, France at Netherlands ay nagpalawak ng kanilang mga kolonya sa Asia, Africa at Americans. Ang pandaigdigang kalakalan ng hilaw na materials at produkto ay tuluyang lumago. Ang pangatlo naman ay ang Industrial Revolution. Kasabay ng mga digmaan, ang Revolusyon Industrial ay nagbigay daan sa mga mabilis na produksyon ng armas, transportasyon at kalakalan. Ang mga bagong teknolohiya tulad ng tren, barkong pinapagtakbo ng singaw, at telegrapo ay nag-ugnay sa mga bansa sa mas mabilis na paraan. Ang huli ay ang paglawak ng British Empire. Ang British Empire ang naging pinakamalaking kolonyal na kapangyarihan noong ika-9 na siglo na nagdala ng impluwensya nito sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng India, Africa at Australia. Ang ika-4 na mahalagang panahon ay sa gitnang bahagi ng ika-19 na siglo hanggang ika-19 na 18.
Ito ay ang rurok ng imperialismong kaunlaran. Makikita dito, una ay ang kalakalan at ekonomiya. Ang kolonyalismo at imperialismo ay nagdulot ng pandaigdigang kalakalan ng mga hilaw na materyales, halimbawa, goma, langis at mineral. Mula sa mga kolonya patungo sa Europa habang ang mga produktong industrial ay pinapamahagi sa buong mundo. Ikalawa ay ang transportasyon at teknolohiya. Ang mga pag-unlad ng tren, barkong pinapatakbo ng singaw at telegrapo ay nag-uugnay sa mga bansa na nagpadali ng komunikasyon at pagpapalitan ng mga ideya at produkto. At pangatlo naman ay ang mga kultura at ideolohiya. Ang mga impluensya ng kanluranin tulad ng edukasyon, relihiyon at sistemang pampolitika ay kumalat sa mga kolonya na nagdulot ng mga malawakan na interaksyon sa pagitan ng mga ibang kultura. Panghuli ay unang digmaang pandaigdig. Ang digmaan ay nag-uunay sa maraming bansa sa isang pandaigdigang tunggalian na nagre-resulta ng mga alyansa, migrasyon at pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya pagkatapos ng digma. Ang kaapat na mahalagang panahon ay ang post-War II. Ito ay ang pagkahati ng daigdig sa dalawang persang ideolohikal, partikular ang kolonismo at imperialismo. Ang globalisasyon sa panahon ng post-War II ay malawak na naapektuhan ang pagkakahati ng mundo sa dalawang ideolohikal na pwersa, ang kapitalismo na pinamuunan ng Estados Unidos at ang komunismo na pinamunuan ng Unyong Soviet. Ang Cold War ang naging pangunahing balangkas kung saan umikot ang globalisasyon sa panahong ito na may malalim na implikasyon sa kolonyalismo at imperialismo. Makikita natin dito una ay ikalawa, kung saan makikita dito ang una, ang mga bansang kanluranin na dating mga imperyo ay unti-unti nawala ng kontrol sa kanilang mga teritoryo dahil sa mga kilusang para sa kakalayaan. Ikalawa naman ang globalisasyon at imperialismo. Bagamat bumagsak ang tradisyonal na kolonyalismo, limitaw naman ang neo-imperialismo, kung saan ang mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at Unyong Soviet ay gumagamit ng ekonomiya, militar at ideolohiya upang impluwensyahan ang mga bansang mahihirap o bagong kalayaang estado. At ang pag-usbong ng pandaigdigang institusyon. Ang pagtatatag ng mga institusyon tulad ng United Nations, World Banks at International Monetary Fund ay nagbigay daan sa pandaigdigang interaksyon. Gayunpaman, madalas ginagamit ng mga kapangyarihang bansa ang mga institusyon ito upang mamanatili ang kanilang impluwensya. At ang ika-anim na mahalagang panahon ay ang post-Cold War. Ito ay ang pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbibigay daan sa mas mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya at iba pang pangunguna ng United States. Kung saan makikita dito ang una ay ang pagkakahati ng daigdig. Ito ay ang kapitalismo versus komunismo. Ang mundo ay nahati sa dalawang ideolohiya kung saan ang mga bansa ay napilitang pumili ng panig, ang mga kapitalistang demokrasya ng kanluran o ang mga sosyalistang estado ng silangan. Ang ideolohikal na tunggalian na ito ay nagdulot ng proxy war sa mga iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa ang Korea, Vietnam at Afghanistan. Ikalawa naman ay ang pagbagsak ng kolonyalismo. Sa panahong ito, maraming bansa sa Asia, Africa at Middle East ang nakamit ang kalayaan mula sa mga kolonyal na Makikita dito, una ay ang pangunahing salik ng globalisasyon sa post-Cold War. Una ay ang pagkapanig ng kapitalismo. Matapos ang pagbagsak ng Unyong Soviet noong 1991, ang kapitalismo ay naging dominanteng ideolohiya sa ekonomiya. Ang mga dating bansang komunista ay unti-unti nagbukas ng mas liberal na ekonomiya na nagbigay daan sa Makikita dito ang pangunahing salik ng globalisasyon sa post-Cold War. Una ay ang pagkapanig ng kapitalismo. Matapos ang pagbagsak ng Unyong Soviet noong 1991, ang kapitalismo ay naging dominanteng ideolohiya sa ekonomiya. Ang mga dating bansang komunista ay unti-unting nagbukas sa
mas liberal na ekonomiya na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga pandaigdigang merkado. Ikalawa ay ang paglitaw ng multinational at transnational corporation. Ang mga kumpanya tulad ng mga McDonald's, Coca-Cola, Apple, at Google ay nagpalawak sa iba't ibang bansa na nagdala ng mga produkto at serbisyo sa mas malawak na populasyon. Ang mga korporasyon ito ay naging simbolo ng pandaigdigang kapitalismo. At ang pangatlo naman ay ang teknolohiya at digital na ekonomiya. Ang Estados Unidos ay ang nanguna sa teknolohikal na revolusyon sa panahong ito, kabila ang pag-usbong ng internet at digital platforms tulad ng Facebook, Amazon, Microsoft. Ang teknolohiya ay naging mahalagang kasangkapan sa pagpabilis ng kalakalan, komunikasyon at pamumuhunan. At ang kaapat ay ang mga institusyon tulad ng World Trade Organization, International Monetary Fund, at World Bank ay naging mas mahalaga sa pagtataguyod ng malayang kalakalan at pandaigdigang integrasyon sa ekonomiya. Ang mga patakarang ng mga institusyon ito ay kadalasang nagkatuon sa pagpapalaganap ng kapitalismong prinsipyo. At yun ay ang 6 na wave o epoch ng globalisasyon sa unang pananaw. At dito nagtatapos ang unang pananaw.